dito kaya? Mula't simula, ang unang pangangailangan ng aming paaralan, gusali. Apo. Secondly, siyempre, yung mga upuan, mga teacher's tables. Ano po ang enrollment dito? The past couple of years. Ilan po ang estudyante dito? Way back 2005, 2006, 700 more or less. 2006, 2007, 817 to be exact. Apo. And 2007, 2008, 900 more or less 920 or something like that. Unang nakita ko ay yung mga rooms. Apo. Una ay kailangan niya ng silya. Apo. Kulang na kulang ang silya sa eskwelang ito. Maging yung condition ng mga rooms ay kailangang improve, mainit. Immediate needs ng eskwelang ito ay ma-address. Nung sinabi sa amin na kami magkakaroon ng gusali, hiningan kami ng pledge ng ating punong bayan. Kung magkakaroon ba ng pondo, ano ang maaari niyong itulong? Humigit kumulang sa tanda ko mga 5 or 6 Saturdays. Hanggang alas 12, pagkatapos ng alas 12, lunch break namin. Tapos meron kaming banding mga hanggang 1 or 2 o'clock. Ganun po ba? Pagkatapos ng bayanihan namin, sa library kasi mamaya lalabas natin yung kwento ng library. Pagkatapos ng bayanihan namin, nakita namin na yung building hindi magagamit ng maayos kahit na gaano pa siya kaganda kung wala siyang upuan. Parents na nag-suggest magsusulisit. May isang parents na sabi mahirap magsulisit, sila na lang. Kaya nakabuo kami ng pondo, higit kumulang sa 40,000 na dinagdagan pa na nagkaroon pa ng ibang additional na sources. Nakabili kami ng 100 armchairs. Namin, yung pangangailangan na ito, meron na nag-pledge. Yun ang nakakatuwa. Nagsasalita pa lang si Brother June, may mga nagtataas na ng kamay. Magbibigay ako ng 500, magbibigay ako ng 200, ganon. Kaya nakabuo kami ng pondo para sa upuan. Masasabi kong yung bayanihan isang bagay na hindi lang ang edukasyon ay nakukuha o natatapos sa loob ng eskwelahan, kundi itong bayanihan nabubuo sa pagsama-sama ng mga tao, mahirap mayaman, may pinag-aralan o wala. Dito nakabubuo ng isang edukasyong pangkalooban na maganda at masarap pakinggan. Problema po ay pagkakating classes. Pagkakating classes po, karamihan, yung mga bata ay nandun sa bilyaran. Isa pong problema sa bilyaran. Ayun po, nagbabago na po ba yun? Ay, malaki po ang pinagbago. Bakit po? Paano malaki? Paano nyo masasabi? Sapagkat ngayon po, masasabi ko 100% wala na pong estudyanteng nagkalat sa labas. Hindi na 100% po. If as a guidance counselor, what are the factors that contributed to the development? Ano yung napansin ninyo? Sa palagay ko po, malaking bagay yung pakikipagtulungan ng magulang. Yung pagtutulungan po ng magulang at guro. Opo. Okay. Gusali ng bayanihan. Ang gusaling ito ay patunay sa kalikasan ng mga taga San Isidro, Nuevo Ecija at Pilipino na tayo ay maaaring maging bayani sa anumang pagkakataon, kayamanan o kahirapan, kakulangan o kasaganaan. Ito ay isa sa pagpapatunay ng bayanihan sa San Isidro. Mga ilang Sabado, ang mga mag-aaral, magulang, guro at mga magkakaibigan ay nagtipon-tipon at naging bayani para sa paaralan, sa bayan at isa-isa at isa't isa. Sila ay nagsama-sama at nagsalo-salo ng kanilang oras at kakayahan upang itaguyod ang gusaling ito. Dito sa paaralang ito, pinuhay ang bayanihan, hindi lamang sa salita pati sa gawa, sa puso at diwa. Ito ay itinayo ng mga taong nag-aalay ng kanilang sarili ng malaking pagmamahal sa karaniwang gawain, mga taong nagbigay halaga ng pagkabayani ng kapwa, mga taong tumutugon sa tawag ng pangangailangan, mga taong pinupunan ang kakulangan, mga bayaning nagsasama-sama sa paggawa ng kabutihan,
May pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa. May pagmamahal sa bayan. May tunay na pag-asa at bumubuhay sa pag-asa. Mga karaniwang tao na may di pangkaraniwang laki ng puso, mga Pilipino. Ang mga pangalan at lagdang sumusunod ay nagpapatunay ng pagmamahal sa Diyos at bayan na binuhay at itinaguyod noong Agosto 2006. Ito ay ating pamana sa kinabukasan ng San Isidro.